Tayong lahat ay inihahayo ni Jesus sa mundo upang maging tanda ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mapagpagaling at mapagpalayang pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay outside. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At paki-like na rin po at paki-follow ako sa YouTube at sa Instagram. Ngayong araw na ito, kami ay nasa Milan at in a while ay papunta po kami sa Paris, France para magkaroon ng short pilgrimage sa mga ilang important religious sites sa Paris bilang paghahanda po namin sa International Conference on Clergy Ongoing Formation. Sana ipagdasal niyo rin po ako and rest assured na kayo ay kasama sa aking mga dasal. Mga kapatid, napakahalaga ng hamon sa atin sa araw na ito sa pamamagitan ng ating gospel today. Bagamat ito ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol, ito rin ang sinasabi ni Jesus sa bawat Kristiyano, sa bawat isa sa atin ngayon. Go out. Napakahalaga nitong mga salitang ito. Go out and proclaim. Go out and baptize. Go out and make disciples. Napakahalaga nitong salitang go out. Ibig sabihin, lalabas tayo. Saan? Unang-una sa mundo natin. Lalabas tayo sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng maging apostol, hindi tayo pwedeng maging alagad ni Jesus. Hindi pwede tayong magmisyon kung tayo mananatili sa ating sarili. At hindi rin natin matatagpuan ang halaga, ang saysay, ang saya, yung kahulugan ng ating buhay kung hindi tayo lalabas sa ating sarili. Mga kapatid, maniwala kayo at sa hindi. Yung kahulugan ng buhay ay nag-uumpisa sa sarili, pero hindi natatapos sa sarili. Yung kaganapan ng buhay ay matatagpuan natin kapag tayo'y lumabas sa ating mga sarili. Kaya nga, ito yung mahalagang bilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa bawat isa sa atin. Go out. Lumabas ka dyan. Kaya nga kung tayo ay nakakulong sa ating mga sarili, sa ating pagkamakasarili, sa ating sariling seguridad, sa ating sariling comfort zone, sa ating sariling mga damdamin at emosyon, yung galit natin, ayaw mong lumabas dyan, yung inggit mo na yan, yung sama ng loob, yung hindi mo pagpapatawad. Alam niyo po, napakahalaga ng salitang pagpapatawad dahil yung pagpapatawad
minsan ay siyang susi para makalabas sa sarili. Kasi minsan tayo nakakulong sa ating pangit na nakaraan, nakakulong sa ating mga pangit na memorya. Kaya minsan, hindi tayo makalabas sa ating sarili. At kapag ayaw mong lumabas sa sarili mo, hindi ka makakabuo ng magandang ugnayan. Kasi nandun ka palagi sa shell. Pero hindi ka lalago. Para bang sisiw. Yung sisiw hanggat hindi lumalabas sa kanyang shell, ay hindi magiging ganap na manok. Mga kapatid, we have to go out from that shell. Kaya magandang tingnan natin yung ating mga sarili. Saan ba tayo nakakulong? Saan ba tayo nakalugar na kung saan hinahadlangan nito yung ating paglago, yung ating pag-unlad, yung ating kasiyahan at kahulugan na hinahanap. Minsan tayo rin kasi ayaw nating lumabas. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga nung taking risk, ano? Yung paanyaya ng Panginoon na to go out is to take risks. Lumabas ka dyan para makita mo yung mas malawak na realidad. At minsan, kinakailangan din nating lumabas sa ating sariling kahon. Kasi kapag nandun ka lang sa loob ng isang kahon, ang nakikita mo lang na katotohanan ay yung sakop ng bibig ng kahon na yon. Yung limited vision kapag nasa loob ka ng isang kahon. You have to go outside of the box for you to see a greater and wider reality sa buhay. At doon tayo gustong dalhin ni Jesus. Doon tayo magmimisyon. Napakalawak ng realidad. Napakalawak ng katotohanan ng Diyos. Marami ang nangangailangan, higit pa sa ating mga personal na pangangailangan. Marami tayong dapat gawin at doon tayo dinadala ni Jesus. Kung ikaw ay nais sumunod kay Jesus, napakahalaga na handa kang magmahal. At yung pagmamahal na yon ay pagtingin sa mas malawak na realidad ng buhay. At doon lamang tayo uunlad, doon lamang tayo lalago. Kapag gusto mong magmahal, lalabas ka sa sarili mong kahon, lalabas ka sa iyong shell, lalabas ka sa iyong sariling comfort zones, lalabas ka sa iyong mga takot para maabot mo at marating mo ang kapwa, para maabot at marating ang iba. Mga kapatid, ito yung misyon. Sana matuto tayong lumabas sa ating mga sarili. At sigurado ako, matatagpuan mo ang kahulugan. Matatagpuan mo ang tunay na kasiyahan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas, ng tapang, ng tibay ng kalooban, upang lumabas kami sa aming mga comfort zones, lumabas sa aming mga sariling kahon, sa aming mga sariling sisidlan, upang kami ay makaabot at makarating sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.